Inday Sara ang nagbigay ng proposal. Dahil ang record niya matino, palaging yung mga humahanga sa kanya at nakikita record niya, hindi magdududa kung anong gagawin sa confidential funds. Ibig sabihin, pinag-aralan niya yan, and as he says it, the education of children is intertwined with national security. Kailangan yan. Kasi maraming programa para pangalagaan mo ang kaligtasan ng mga bata. Ngayon, meron ako nakita sa social media na parang kinukumpara nila yung tatlong vice-presidente. Si Binay, VP Lenny, VP Sara. at saka Inday. Yung kay Binay, parang ang confidential funds niya 6 million lamang. Si Lenny, 0. Wala, okay. Ito, 150 million. So, parang pinapakita, bakit kung baga, binabanatan si Inday Sara. Ako naman, ang tingin ko dyan, 6 million ang pondo ng dating presidente, vice-presidente. Siguro, wala siyang programa Wala siyang naiisip na programa to use the funds. Kaya 6 million lang siya. Yung isa naman, wala, 0, kasi 0 din ang kanyang mga kaisipan doon. Wala rin siyang programa. Si Inday Sara may programa Meron siyang inilatag na programa na kailangan budgetan. Yan ang kaibahan doon. Nagtatrabaho yung alit, saka malikain ang isip. Kaya marami siyang naiisip na pwedeng gawin para sa mga sinasakupan niyang mga estudyanteng mga bata. Ganon din ho ba ang inyong komento, Attorney at Pananaw, doon naman sa confidential intelligence funds ng Administrasyong Marcos? Ganon din yun. 10 billion ito. Alam mo, ang pagpresidente ka ng bansa, marami kang inaasikaso. Kailangan mo talaga ng pera. Nakita ko yan sa panahon ni Presidente Duterte. He used it properly, judiciously. Ganon din ang gagawin ng Presidente Marcos Jr. dyan. Ngayon, kung merong mga nakaraang presidente na yung ginagawang kalokohan, iba naman yun. Ako po kasi dumulog sa Korte Suprema para questionin yung DAP ng administrasyon ni Noynoy Aquino at tayo po ay sinang-ayunan ng Korte Suprema na hindi po pwedeng maglipat ng pondo mula isang branch ng gobyerno sa ibang branch ng gobyerno o di naman kaya sa Constitutional Commission. Ang po pwede lamang ay yung mga savings pagpatapos na ang taon doon sa kaparehong branch of government. So ang issue po dito, unang-una doon sa intelligence fund, no, na parang magkano ba yun? 221 ata, kung di ako nagkakamali. No? Ito po ay nanggaling sa confidential fund ng Office of the President. Yan ba po ay sakop ng desisyon ng Korte Suprema doon sa DAP na aking dinulog sa Korte Suprema? Ang sagot, yes. Dahil ang Presidente at ang Vice President po ay kabahagi ng Executive Branch of Government at yung paglipat po ng pondo ay galing na sa savings dahil ito po ay patapos na ng taon. Pangalawa, legitimate ba ho yung numero ng mga Vice Presidential Security Group ni VP Sara? Lilinawin ko po hindi po si VP Sara nagpasimula ng VPSG. Sinimulan po yan ni dating Vice President Jojo Binay. At wala naman pong bagong mga personnel na hinirang gobyerno. Lahat po ng miyembro ng VPSG ay galing rin sa hanay ng kapulisan at ng hukbong sandatahan. Well, ang reklamo nila, nung panahon ni Lenny, walang intelligence fund. Bakit? Si Lenny naman kasi nagpauto doon sa mga pumapatay ng mga kapwa Pilipino. Di ba ho? Kaya nga sa kampanya, yung isa nga, tumayo sa entablado ni BP Lenny. Natural, hindi niya kailangan ng intelligence fund kasi kasabwat siya noon. Pinatayo pa niya sa kanyang entablado. Pangalawa, titignan nyo naman kung anong gawain ni VP Lenny at ikumpira nyo sa gawain ni VP Sara. Unang-una, si VP Lenny, siya po ay Vice President lamang. Bakit? Binigyan siya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na katungkulan bilang kalihim ng housing. Anong ginawa?
abay winakwaka ng kanyang presidente sa international community. Natural, kapag ikay miyembro ng gabinete, ikaw ay alter ego, hindi mo dapat wawakwaka ng iyong principal. So natanggal siya. Ano nangyari? Dekorasyon lang siya. Walang ginagawa kundi ipagdasal na mapatalsik at gumawa ng hakbang na mapatalsik ang Presidente Duterte. O di ba po? Ay hindi naman siya naging matagumpay dahil suportado si dating Presidente. So, kaya palamuti lang siya. Kumpira nyo naman kay BP Sara, Secretary of Education, co-chair ng NTF-ELCAC. Tapos ngayon, siya pa'y namumuno ng isang international organization na SIMEO, yung mga asosasyon ng lahat ng mga Secretaries of Education ng Southeast Asia. Natural, napakadaming affairs. O, tignan niyo po yan. Ilan bang mga napuntahang events ni Presidente, ni VP Sara nung isang taon, nung unang taon niya panunungkulan? Halos 500. I'm sure kung ikukumpira nyo yan kay VP Lenny, wala pang kalahati. Bakit? Nandun lang siya sa opisina niya, kumakain ng pansit, namimigay ng konting ayuda. Kasi nga, tinanggihan niya yung pagiging kalihim ng Department of Housing. Sino may kasalanan na wala siyang ginawa masyadong trabaho kung hindi nag-aantay na matanggal ang Presidente Duterte dati? So, yan po ang justification kung bakit maraming personnel. Ulitin ko po wala naman pong bagong kinuhang personnel yan. Galing din po yan ng hanay ng kapulisan at ng hukbong sandatahan. So, nandyan po talaga sila. So, kung hindi sila naki-VP Sara, meron silang ibang paglalagyan, no? At dahil matagumpay naman po ang unit team na pababain talaga ang banta ng mga pumapatay sa kapwa Pilipino, mga terorista, mas mabuti na talagang gamitin natin yung ating mga personnel para i-secure naman ang buhay ng hindi lang ng ating pangalawang presidente, kundi ang ating Secretary of Education, co-chair ng NTF-ELCAC, at ng namumuna ng SIMEO. Okay. Ang asim ng mga nakalipas na palamuting Vice President and their supporters. Ayan. Follow, like, and subscribe. News 24 Philippines Daily News.